Good morning, Pilipinas. Lawrence Santa Ana po. Ang ordinaryong tao. Si ako, si ikaw. Dito na naman tayo. Morning vlog, morning live show. Paalala na naman po. Hindi ako magsasawang reminder. Public office is a public trust. Ang lingkod bayan dapat hindi balat sibuyas. May kasabihan kung ayaw mong napupuna ang mga salitang lumalabas sa matabil mong dila. Ayaw mong napupuna ang mga kilos at galaw mo. Huwag kang pumasok sa politika. Huwag kang pumasok sa serbisyo publiko. Yan po, reminder yan. Kaya kayo pong mga senador, congressman, at mga iba pang politiko, o kahit yung mga nasa career service na nagtatrabaho sa gobyerno, wag po kayong pikon, wag kayong nagagalit kapag napupuna yung mga salitang lumalabas sa matabil yung duwila, napupuna yung mga kilos at galaw nyo. Okay po? Public office is a public trust. So, tandaan nyo po yan. At kung ayaw nyo pong napupuna, mag-resign na kayo sa inyong mga tungkulin. Sapagkat kami, mga taxpayer na humigit kumulang na 113 na Pilipino, kami po ay nagmamasid sa inyo. Minagmamasdan namin kayo. Kasi may kasabihan si dating presidente ng Amerika, si Thomas Jefferson, liberty is the price of eternal vigilance. Yan. Ibig sabihin, at nakakamit natin ang kalayaan, freedom expression, freedom mo, lahat ng kalayaan natatamasa natin dahil sa magiging mapagmatyag natin sa mga nangyayari sa ating lipunan. Kapag may mali, dapat nating punahin. Sabi nga ni Edmund Burke, sabi, the only thing necessary for the triumph of evil is for good men to do nothing. Ibig sabihin, kaya nagtatagumpay ang mga masasama sa lipunan dahil yung mga taong may karunungan, hindi sila kumikilos, hindi nila pinupuna para passive lang sila. Kung ano yung nakarami, doon sila nagmamatsyag. Naghihintay sila kung sino ang magwawagi at doon sila sama lagi at doon sila mapanig lagi. Isa nagwawagi. Ayaw nila mag-take ng risk. Ayaw nila mag-take ng stand. Sila ay tinatawag na tagamasid. Tagamasid na kung nanalo yung politiko na isa, sila yung mangungunang pupunta dadalo sa victory party. Pero nung kasalukuyan ang labanan, wala silang sinasabi. Wala silang pakialam. Yung po ibig sabihin nung the only thing necessary for the triumph of evil is for good men to do nothing. Sabi po yan ni Edmund Burke. Tapos sabi ng Thomas Jefferson, liberty is the price of eternal vigilance. Yan. Kaya lagi po tayo mapagmatsyag. Pag may napupuna tayo hindi maganda sa mga leader natin, punahin natin. Yun po paalala po yan. Naalala ko lang yung dalawang quotation na yun. Matagal ko na alam yun. Bata pa ako, alam ko na yung quotation na yan. Pero ngayon ko lang nasabi ulit. Yan po, ano bang issue? Napanood ko yung mga vlogger. Ang hot issue nila ngayon yung sa loto. Yung mga nananalo sa loto. Ang perception kasi ng tao ngayon, scam na yung loto. Sunod-sunod na may nananalo, malalaking jackpot, sunod-sunod. Tulad halimbawa nung last year, yung 500 plus million, ang nanalo mahigit 300. Tapos yung winning number, lahat equivalent to 9. 9, 18, 27, 36, 45, 54. Equivalent to 9, lucky 9. Siyempre, madaling tandaan yun. Diba? Kaya maraming nanalo. Pero maraming nagdududa first time. 500 million yung jackpot. 300 plus ang nanalo. Ito na.
Ngayon, ang issue ngayon, yung inedit daw na picture nung lotto winner. Inedit nila yung damit. Di ba? Pwede pala yung ganon. I-edit mo yung damit nung winner. Baka pati mo. Meaning, hindi totoo yung picture, malamang hindi rin totoo yung nanalo. Kaya inimbestigahan yata sa Senado to kung paano. Ngayon, balik tayo. Sino ba ang general manager ng PCSO? Yan. Sino po yan? May nabasa po ako yan. Ang pangalan niya po public knowledge naman to. Si Ginoong Mel Robles. Sino po ba si Ginoong Mel Robles? Nung uso pa, nung kasikatan ni Mr. Mike Velarde, kagrupo po ito ni Mike Velarde, yung party list na buhay party list ni Mike Velarde. Yan po ba? At sino ba si Mike Velarde? Siya po yung founder ng El Shaddai noon na laging nagkukonsyerto sa Luneta, sa Grandstand, na umaabot ang milyon-milyon, sabi niya. Kasi sinasabi niya yung attendance, ni Mr. Mike Velarde, ilan yung attendance. Sabi niya, may get some milyon, ngayong magdamag. Sabi niya. Tapos makikita ko lahat ng tao, kasi in-invite ako nung pinsang ko noon, yung nakatira ako sa San Andres Bukid. Sabi niya, tara doon, kay Mike Velarde, baka may dumating na siksik-liglig. Di punta kami. So, gano'n, 1 milyon yung tao. Pero lahat ng nakikita kong tao, may hawak na sobre. Sideway lang po to, sideway. Lahat ng taong nandun, may hawak na sobre. Naisip ko, kung 1 milyon yung tao sa Grandstand, yung bawat sobre ilaman, sabihin mo, 100 pesos na lang. So meaning, sa magdamag, nakakalikom si Mike Velarde ng 100 million sa magdamag. 1 million times 100 pesos. Assumption ko lang na yung sa sobre, pinakamababa siguro 100 pesos. Siguro may nagtalalagay ng 1,000 o whatever. Pero average na lang, 100 pesos sa hawak nila mga sobre. Times 1 million yung tao. So kumikita siya, hindi kumikita, nakakalikom si Mike Velarde ng 100 million. Tuwing Sabado yun Sabado hanggang umaga. 100 million. Yung po si Mike Velarde, ang founder ng El Shaddai. Hindi lang yan. Tuwing mag-eleksyon, sandamakmak na politiko, ang itinataas niya ay kamay. Dapat iboto ng 1 million na El Shaddai member. Ano yon? Pag nagtaas ba si Mike Velarde ng politiko, libre. Kayo, sinuswerte. Di ba? Ganun lang po yun. Sabi nga, sa Pilipinas, hindi naman sa Pilipinas, sa buong mundo, pinakamaganda rin negosyo, relihiyon. Kasi walang buwis, walang tax. Yan po, sideway lang po yan. Yan po si Mike Velarde na kagrupo ni Mel Robles. Ito ngayon. Nung panahon ni Gloria, in-appoint siya na LRT manager. LRTA, Land Transport Administration ng LRT. In-appoint siya ni Gloria nga, nagka-issue pa siya noon ng corruption. Dahil yung 100 milyon na para sa janitorial maintenance, di raw ginastos doon kung saan dapat ginastos. Yun. Pero balita ko na na-absuelto naman siya doon. Pero yon issue pa rin yon. Yung kaso na yon. Yan si Mel Robles. Ito ngayon, mag-advance po tayo. After 2022 election, nag-file si Ginoong Marcos Jr. ng SOSE, Statement of Contribution and Expenditure. At nakita ko, at na-publish naman to nakita ko na isa si Mel Robles sa nagbigay ng tulong kay Mr. Marcos sa kanyang kampanya serye noong 2022. Ang nakalagay na donasyon o tulong ni Mr. Robles kay Mr. Marcos during the election period ay 30 million pesos. Yan, 30 million pesos. Ngayon, dumaan ang panahon. After nung nakaupo na si Bongbong Marcos, hiniram niya
si Mel Robles bilang General Manager ng PCSO. Siyempre, bakit siya hiniram? Dahil nag-donate ng 30 million. Sa uso nga sa Pilipinas, bayad utang na loob. Yan. May gitsang taon na si Mel Robles sa PCSO. Malamang bawing-bawi niya na yung 30 million plus komisyon. At patuloy na komisyon. At sweldo. Di ba? Yan po yan. Ngayon, anong issue ngayon kay Mel Robles? Yung perception na parang may scam, parang taga-PCSO rin o grupo rin ni Mel Robles, yung mga nananalo, lalo na malalaking jackpot. At ang latest nga, yung inedit na picture nung lotto winner. Diba? Ngayon, tulad na sabi ko, public office is a public trust. Ngayon, Mr. Robles, wala nang tiwala ang tao sa iyo. Diyan, bilang General Manager ng PCSO. Sabihin, pag wala nang tiwala yung boss mo, ang boss mo, kaming mga taxpayer, mag-resign ka na. Kasi hinihila mo pababa si Ginoong Bongbong Marcos Jr. Hinihila mo siya pababa. Dahil sa mga issue yan na perception ng tao sa mga nananalo. Yan po. Pag mo na hilahin si Bongbong Marcos pababa, ikaw na lang ang bumaba, Mr. Mel Robles. Bawi mo na yung 30 million na itinulong mo kay Mr. Marcos Jr. Hindi naman natin sisisihin si Mr. Marcos na siya ay mabuting magbayad ng utang na loob, kaya kanya tinalaga. Pero sa nangyayari ngayon na issue, ang perception, kapag may nananalo ng malaking jackpot prize, may scam. Hindi makatotohanan. Di po ba? Kaya mag-resign ka na, Mr. Robles. Public office is a public trust. Ngayon, wala nang tiwala sa iyo ang mananaya ng loto. Kaya mag-resign ka na, Mr. Marcos. Kung ayaw nyo mag-resign, sibakin mo na. Huwag kang maglalagay ng tao sa iyong pamahalaan na nagbibigay ng black eye o hindi magandang perception sa iyo, Mr. Marcos, sir. Okay lang po. Ito lang po yung nakita ko sa mga vlogger Dami-dami na, panay PCSO, sinabanggit. PCSO na hindi totoo yung mananalo. Ang latest nga yung inedit na damit daw ng lotto winner. Yan po. Yan lamang po mga kababayan. Mr. Robles, wala nang tiwala sa iyong mananaya at ang publiko. Mag-resign ka na. Huwag mo hilahin pababa ang Pangulong Bongbong Marcos. Okay po. Reminder po, public office is a public trust. Kung wala nang tiwala ang tao sa iyo, magbitiw ka na, Mr. Robles. Okay po. Yun lamang po. Nakita ko lang ang uso ngayon ni PCSO, yung mga vlogger. Pero iba yung pamamaraan nila ng issue. Ako naman, iba yung issue ko. Iba yung pamamaraan ko na mag-deliver ng mensahe sa aking mga viewers. Okay po, ang issue po, public office is public trust. Ang perception ng tao, may nangyayaring salabadyokan o himala sa mga winning bettors. Kaya mabuti pa, mag-resign ka na, Mr. Robles. Nabawi mo na yung 30 million na donasyon mo sa presidente ng eleksyon. Baka sobra-sobra pa yung nakuha mong tubo. Okay po, Mr. President, pag ayaw magbitaw, bumitaw. Bakil mo na. Huwag mo hayaan siya humihila sa iyo pababa. Okay po. Mabuhay ang Pilipinas. Mabuhay ang mga hindi durobo sa gobyerno ni Marcos. Mabuhay ang mga hindi mangmang at estupidong bobotante na patuloy na bumoboto ng manloloko, sinungaling, manlilinlang at magnanakaw ng mga politiko. Yan po. Good morning po. Salamat po. Thank you.